Emma POV. 2 weeks had passed since yung huling pag-uusap namin ni Jason, kung pag-uusap na maituturing iyon, dahil kulang na lang ata nun magsaksakan kaming dalawa, ang lalaking akala mo kung sino makahusga sa pagkatao ko. Umuwi ako nang hindi nagpapaalam sa mga kasamahan ko noon, dahil na rin sa naging pag-uusap namin dalawa ni Jason, at ayoko ring makasalubong pa sila mami, at baka ano na naman ang masabi tungkol sa akin. Humingi ako ng pasensya kay Tita Sierra, at sa mga kasamahan ko dahil sa biglaan kong pag-uwi. Mas pinili ko na lang na walang pagsabihan ng dahilan, wala din namang mangyayari, talagang ang tingin sa akin ng marami, ay walang kwentang tao lang naman. Monday ngayon, at araw ulit ng trabaho, kaya maaga akong nag-asikaso papasok sa shop ni Tita Sierra. At kagabi pa lang nagsabi na siya sa akin na ako muna ang bahalang umasikaso sa lahat ng deliveries ng stocks namin, at tumanggap ng mga inquiries. Dahil sa nalalapit nilang pag-alis papuntang US, nililimitahan na namin ang pagtanggap ng mga guests, dahil walang mapapag-iwanan si tita ng business niya na ito, para i-handle ang shop, ayoko namang akuan, baka matawag naman akong manggagamit ng ibang walang alam, kundi pang himasukan ang buhay ko. Pagdating pa lang sa shop, tambak na agad ako ng trabaho, tanggap lang ako ng tanggap ng mga deliveries. Ang ibang party needs kasi ay ipapang promo na lang namin since malapit na kaming magsara. Miss Emma, may tumawag po kanina sa business telephone natin, at kayo po ang hinahanap. Si Jude ang baklang kasamahan namin dito sa shop, na kadalasang tumatanggap muna ng mga inquiries from other guests. Tinanong mo ba kung anong pangalan? Tanong ko sa kanya, Miss Emma, lalaki po siya, at boses palang sobrang hot na, Marteng sagot niya. Sino daw ba siya? Ayan ka na naman sa kaharotan mo Jude, mamaya fake news tayo na hot yan, asa ka na naman sa wala, natatawang sagot ko. Jason de Alves daw po, from Alves Building Company daw, hindi yon fake news te. Nakita ko na yon sa magazine, super hot ni Papa Jason, sana magpunta siya dito nang mahimas man lang kahit mga biceps niya. Ang yummy niya te, antag ulit ni Jude, na may panginag-nginig pa na parang bulate na naasinon. Ano na namang gusto niya, at talagang sa mismong contact number pa ng shop namin tumawag. Nakonsensya na ba siya na mali ang mga sinabi niya sa akin, matapos na siya ang makauna sa pinaka-iingatan kong kayamanan. Pag tumawag ulit, sabihin mo wrong number, wala ako dito, hindi mo ako kilala, o kahit ano magdahilan ka, naiinis na antag ko, pero hindi ko pinahahalata kay Jude, at baka mag-imagine na naman ang bakla, concluder pa naman ang baliw. Bakit Miss Emma? Naguguluhang tanong niya. Saka bakit parang ayaw niyo magpakita sa kanya, baka may pa-party, gusto yung shop natin mag-organize. Basta sabihin mo walang Emma dito sabi ko sabay talikod. Halaka te, sabi ko nandito ka, at kanina pa siya tumawag, baka nga papunta na yun dito, naguguluhan pa rin niyang sabi. What? Inis na tanong ko bakit hindi mo agad sinabi sa akin. Inis na tanong ko pa, dahil ayoko talaga makita ang lalaki na yon. Busy ka pa kanina te, kaya, hindi na naituloy ni Jude ang sasabihin niya, dahil sa biglaan pagbukas ng glass door ng shop namin, at pag-iingay ng door chimes, at pumasok ang lalaking ayokong makausap. Wearing his maroon long sleeve polo na nakatupi hanggang siko, paired with gray slacks and black leather shoes with matching aviators, iaakalang mong isa siyang modelo sa suot niya. Tiningnan ko si Jude na nakatayo sa may gilid ko, na nasisiguro kong ninagsasamantalahan niya na sa isip niya ang lalaking nasa harap namin ngayon. Good afternoon, I'm here for Emma, seryosong antag niya. Good afternoon sir, ako nga po pala si Jude. Marteng sabi ng tall-anding bakla sa tabi ko, buti na lang siya lang ang kasama ko ngayon sa oras na ta, kung hindi baka lahat sila tumutulo na ang laway dito, may inaasikaso ang iba naming kasama na isang small birthday party. Pasimple akong naglakad papasok sa maliit kong opisina, nang tumingin siya kay Jude. Let's talk Emma, may diin niyang sabi, kaya napalingon ako sa kanya. Ayokong makausap siya, matapos niyang sabihin na wala akong kwenta. Hindi ako magpapaka-impokrita, sanay akong masabihan ng masasakit na salita, pero nasasaktan din naman ako paminsan-minsan. Huminga muna ako ng malalim, bago ko siya nilingon at seryoso ring binalingan.
Nagtatrabaho pa ako, at sa tingin ko hindi naman mahalaga ang kung ano mang gusto mong pag-usapan natin, tuloy-tuloy kong sabi, at diretso pasok sa opisina ko, dahilan para sundan niya ako hanggang dito. I came here to talk to you, not to fight with you. Kaya kausapin mo ako pag sinabi kong mag-usap tayo. Halata ang inis sa boses niya nang sabihin iyon, habang nakatayo sa harap ko, at nakasandal ang dalawang kamay sa table ko. Iinsultuhin mo na naman ba ako, kaya gusto mong makipag-usap sakin? O kailangan mo nang magpapainit sa katawan mo, kaya nandito ka sa trabaho ko at nagsasalita na akala mo ikaw ang boss ko? Hindi ko na naitago ang inis sa boses ko, dahil talagang may galit pa ako sa kanya. Mula sa huli naming pag-uusap, busy pa ako Mr. De Alvas, tell me your address, and I will be the one to come on your place, para pabor na pabor naman sayo ang lahat. Para bearing babae talaga ang dating ko sayo, gaya ng tingin mo sa akin, seryoso kong antag. Sige lang Emma, inisin mo lang ang mala Adonis na nilalang na nasa harap mo, ewan lang kung anong gawin yan sayo. Are you playing with me? Or you just want to annoy me? Antag niya na mas inilapit ang mukha sa akin, buti na lang at nakapagitan ang table ko sa aming dalawa, kung hindi kanina pa ako napasubsob sa matigas niyang dibdib. Nagulat na lang ako, nang bigla niya akong hilahin patayo. Hoy ano ba nasasaktan ako? Pasigaw kong sabi dahil sa higpit ng hawak niya sa palapulsuhan ko. Kaya wala akong nagawa, kundi ang magpahila na lang, buti nakuha ko pa ang bag ko, baka mamaya kung saan ako dalhin ng lalaki na ta. Emma, si Ate Helen, na natigilan sa nakita niyang hinihila ako ng isang Adonis. Ate pasuyo ng iba kong gagawin, kakausapin ko lang tong lalaki na ta, bilin ko pa bago niya ako tuluyang mahila palabas ng shop, at diretsyong itulak sa sasakyan niya. Kidnapong tong ginagawa mo, inis kong sigaw pagpasok niya ng sasakyan. Kung hindi kita madala sa maayos na pakiusap, dadaanin kita sa dahas, seryosong antag niya na ang mata ay nasa daan. Walang hiya ka pala talagang sira ulo ka Sigaw ko sa kanya pabalik, at akmang susuntukan ko siya, nang mahuli ng kamay niya ang braso ko. Just shut up and stop shouting, may diin niyang sabi, na may masamang tingin sa akin. Ewan ko kung anong meron sa boses niya, at napatigil ako sa pagrereklamo, isang tingin ko lang sa mata niyang kulay amber, parang nahihipnotismo ako at sinunod ang kung anumang sinabi niya, kaya sa huli na nahimik ako at hindi na lang kumibo. Hindi pamilyar sa akin ang daan na tinatahak namin, kung saan niya man ako planong dalhin wala akong ideya. Hindi mo naman siguro ako isa-salvage no? Walang emosyong kong tanong sa kanya, na tanging masamang tingin lang ang sinukli sa akin. After long hours of driving tumigil kami isang bahay na napapaligiran ng mga puno, na sa palagay ko ay isang rest house. Maghahapon na rin, kaya di ako sigurado kung ano pa ang meron sa bahay na ito. Bumaba na ako ng sasakyan nang bumaba rin siya, hindi na ako nag-intay na pagbuksan niya pa ako, wala naman trumetrato ng maayos sa akin, maliban kay Shelo na pinsan ko, at kay Reg na matalik kong kaibigan. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid, maganda at presko ang lugar sa pakiramdam, ramdam kong safe ako dahil nandito ako. Ang ganda naman dito, tanging sambit ko. Sa paligid ng isang two-story house, maraming puno at mga magagandang bulaklak ang meron, na nagbibigay ng mas magandang kulay, kasabay ng paglubog ng araw. Let's get inside, putol na sabi niya sa pagtingin ko sa buong paligid. Sumunod ako sa kanya, hanggang sa makapasok kami sa loob. Kung maganda ang panlabas na anyo ng bahay, mas maganda ang kasimplehan ng loob, tanging mga kulay puti ang kulay na makikita, na dahilan para magmukhang malinis ang buong bahay. Hula ko ay may 2 kwarto ang nasa itaas. Kaninong bahay ta, saka bakit tayo nandito? Tanong ko sa kanya. This is one of my property, and you were going to stay with me for the meantime, seryosong sabi niya na may halong ngisi sa mga labi. Anong stay with him for the meantime ang sinasabi ng ugok na ito? Pakiulit ng sinabi mo, kinakabahang sabi ko. You were going to stay with me here, ayaw mo man o gusto. Dahan-dahan niyang sabi palapit sa akin, dahilan para mapunta ako sa dulo ng mesa at wala nang maatrasan. It's just you and me only, he said seductively on the side of my ears, dahilan para tumindig ang mga balahibo ko. Mukhang wala akong kawala dito.
Hindi ko alam kung humihinga pa ba ako sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Gustuhin ko mang putulin ang titig sa mga mata niya, pero ang isip ko na mismo ang nagtulak na titigan ko lang ang mga mata niya, na nagpaparamdam sa akin na ako lang sapat na. Nadala ako ng nararamdaman ko, mabilis ko siyang binigyan ng halik na agad niyang sinuklian, madiin, mainit at mapaghanap, ayon ang nararamdaman ko sa pagsukli niya sa bawat halik na binibigay ko. Wala akong karanasan sa ganitong bagay, pero kusa na lang gumagalaw ang bibig ko, at alam kong iba ang sensasyong dulot nito sa kanya. Ramdam sa bawat paghaplos niya ang pagkagusto at pananabik, mabilis niya akong naipatong paupo sa mesang kinasasandalan ko kanina. Jason, putol ko sa paghahalikan namin, nang biglaan niyang kagatin ang pang-ibaba kong labi, dahilan para mapadaing ako. That's right baby, say my name. Punong-puno ng pagkasabik niyang sabi, habang nakatitig sa mga mata ko. Mabilis ang mga naging pangyayari, punong-puno ng init, pagnanasa at pangangailangan na tanging mga katawan lang namin ang nakakaunawa. Isang halik niya lang, hindi ko alam kung bakit ang bilis matuno ng inis, at sama ng loob na nararamdaman ko sa kanya, isa lang ang alam ko, at sigurado ako sa nararamdaman ko, panatag ako pag siya ang kasama ko, kahit pa isang body lang ang tingin niya sa akin. You're so good being like this, hinihingal niyang sabi sabay bagsak sa tabi ko. May kirot sa dibdib ko na marinig na talagang ano lang ang kailangan niya sa akin. Hindi ako gumalaw matapos niyang bumagsak sa tabi ko, imbis na bumangon ako at linisin ang sarili, damapa na lang ako at diretsyong nagtabing ng kumot, sapat na para maitago ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang paggan ng hinihigan ko, kung saan kanina nakahiga si Jason, senyales na bumangon na siya, naghintay ako ng ilang sandali, kung gagawin niya ba yung mga nababasa ko na after pupunasan at lilinisan ng lalaki ang babae, pero mukhang sa mga kwento lang talaga nangyayari yun. Sabay ng pagdinig ko sa pagragasa ng tubig, na nagmumula sa shower ang siyang pagkapikit ko para matulog, dulot ng pagod ng paglalambingan naming dalawa. Nagising ako ng iba ang kisameng nabungaran, hindi ko alam kung gaano ako katagal natulog, pero sigurado akong gabi na, ilang segundo bago rumahistro sa isip ko. Kung nasaan ako, tumayo na ako para magbihis, dahil ramdam ko na rin ang gutom, hindi nga pala ako nakapagtanghalian. May kirot man sa pagitan ng mga ano ko, ay sinikap kong bumangon. Hinimas-himas ko ang sariling katawan bago ako nagsuot ng damit, at gaya ng dati, pilit kong ipinararamdam na kahit sarili ko lang ang tanging meron ako, may halaga at silbi ako sa mundo. Nakita ko ang mga damit na kanina lang, ay mabilis na hubad sa akin ni Jason, pero dahil tinatimad ako ayokong suotin na, mabilis kong nakita ang suot kanina na long sleeve polo ni Jason, eto na lang ang maisuot hanggang tuhod ko naman ang haba, at isinuot ko ulit ang kaninang saplot na suot ko. Wala naman akong body odor. Kaya okay lang eto, saka wala naman akong mga damit dito, kaya no choice talaga ako. Pagbaba ko ng hagdan, agad kong naamoy ang mabangong amoy ng ulam, na sa malamang ay si Jason ang nagluluto. Pinilit kong umakto ng normal. Bago makalapit sa kanya, yung tipong okay lang sa akin lahat ng nangyayari, dahil ayokong sa huli may masasabi pa siya sa akin. Hi, sinuot ko yung polo mo, sabi ko habang palapit sa kung saan siya nagluluto. Ang bango naman yan, nakakagutom lalo. Just sit, I will prepare the table for us, seryosong sabi niya. No ako na, para makakain na tayo pagtapos mo dyan, sabi ko habang kumuha ng mga kubyertos, na parang kabisado ko ang bahay na ito. Saka ko lang siya napansin na halos fresh na, naka-black shirt at gray jogger pants, habang ako amoy pinaghalong amoy pa naming dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na tignan ang sarili. What are you doing? Seryoso niyang tanong. Etong lalaking laging seryoso, pasalamat siya gwapo siya, bagay sa kanya ang pagsusungit. Wala ikaw kasi nakaligaw na. Ako eto amoy ano mo pa, wala man lang akong pambihis, inis kong sabi kunwari. You're talking nonsense, let's eat. Antad niya sabay lapag ng niluto niyang ulam, na amoy pa lang talagang masarap na. Wow, pork steak favorite ko yan. Kung magkakilala tayo ng matagal, iisipin ko talagang you prepared this for me cause I'm special for you. Natutuwa kung antag, unlucky you, you're not special to me, seryoso niya paring sabi.
Napaka-straightforwarded mong tao sinasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, oo na hindi na special, kaya nga ginawa mo akong pampalipas init ng katawan, baling ko pabalik sa kanya nang hindi nakatingin, pero sa peripheral vision ko, ramdam kong nakatingin sa akin ang lalaki. Wala nang ang kwenta, hindi pa special, hay buhay nga naman. Kape gusto mong kape? Tanong ko, para kunwari wala lang yung sinabi ko sa kanya. I won't, maikling sagot niya. Okay, tanging sagot ko, at mabilis na nagtimpla ng kape ko. Sanay kasi akong kumain minsan ng may kasabay na kape. Pansin kong hindi agad siya kumain, hanggat hindi ako nauupo, kaya naman binilisan ko na ang kilos, at ako na ang nagsandok ng pagkain sa pinggan niya. Kain na tayo, nakangiti kong sabi sa kanya. Buti marunong kang magluto akala ko yung mga mayaman na gaya mo, mas gusto lagi na pinagsisilbihan sabi ko sabay subaw ng pagkain, at halos makalimutan ko ang pangalan ko, dahil ang sarap ng luto ni Jason. Sino nga ba ako? Sino ako? Sarap, unfairness may talent ka, sabi ko pa rin habang ngumunguya. I'm living alone, that's why I know how to cook, maikling sagot niya. Pero di ba kayong mga mayaman? Stop talking and eat your food properly, sabi niya dahilan para hindi ko matapos ang sasabihin ko, kaya kumain na nga lang ako ng tahimik, at mabilis na inubos ang pagkain. Ako na maghuhugas, matulog ka na, doon yung kwarto ko sa katabi ng kwartong ginamit natin kanina, ano? Tanong ko habang nagpupunas ng lamesa, tanging sagot niya at diretsyo nang naglakad papunta sa may veranda. Tinapos ko ang paghuhugas, at naisip na igawa siya ng tsaa, maaga pa naman kaya sa tingin ko ay iinuman niya pa ito, ganun kasi si Daddy every after meal na inom ng tsaa. Pakita ko sa kanya ng tasa ng tsaa sa harap niya, kung saan nakatayo siya ng patagilid, at nakasandal lang. Tinignan niya muna ako sa mata, bago tuluyang inabot ang tasa na nasa kamay ko. Ramdam ko ang lamig ng simoy ng hangin dito sa veranda ng bahay niya. Pero pinagsawalang bahala ko lang, dahil wala naman akong maisusuot na iba. Magbabalot na lang ako ng kumot mamaya sa pagtulog. Tahimik lang kaming nakatanghay sa madilim na paligid sa harap namin. Dahil gabi na hindi ko na rin matano ang buong lugar, hindi ko alam kung bakit niya ako dinala dito, pero sana lang wala siyang gawing masama sa akin. Siguro this is better na rin, yung malayo muna sa mga taong kilala ako, na walang ibang ginawa kundi diktahan ako at alisan ng mga pangarap sa buhay ko. I think being away for the meantime, means having my own life without any judgments from others. Mahabang buntong hininga ko, dahilan para balingan ako ng tingin ni Jason. Why did you bring me here? Bakit ako nandito kung gusto mo lang naman akong makausap? Seryosong tanong ko sa kanya. Tinitignan niya lang ako, dahilan para titigan ko rin siya, at hindi ko alam kung anong meron sa mga mata niya, na laging nagdadagdag ng positibong pakiramdam sa dibdib ko. I just want ka, that's all, maikli pa rin niyang sagot. Lakas din ng tupak mo, dahil gusto mo lang kaya hinila mo ako papunta dito? May trabaho po ako Mr. De Alvas, di ako gaya mong mayaman, natatawang sabi ko. Stop calling me like that. You're not my employee, sabi niya habang nakatingin lang sa malayo. Anong itatawag ko sa'yo, my body? You're pissing me off Emma, halata ang iritasyon sa boses niya. Sige na nga let me call you by your name, Jason, okay na ha? Tinawag na kita sa pangalan. Sabi niya sabay higop ulit sa tiyan niya. Alam mo ang gulo mo. Natatawang sabi ko. Ang lamig talaga. Kaya para akong kiti-kiti na sinisiksik ang sarili sa sulok. Dinala kita dito para makabawi ako sa'yo, cause I know I made you feel sad, and also for you to rest. Mukhang pagod na pagod ka lagi, pinakamahaba niyang nasabi mula nang kunin niya ako sa party shop namin and this time I know he told me those words with emotion, kung ano yun hindi ko alam. Hindi mo naman kailangang bumawi, sanay akong mapagod ng walang pahingahan. Sanay akong masaktan, I always felt hurt whenever others judge me the way you judged me 2 weeks ago. But it's all fine, kasi nga sanay ako. Hindi ko kailangan magpahinga kung pagod ako. Kasi if I were given a chance masama mang hilingin. Gusto ko yung pahinga na wala ng gisangan, in that way I am all free from those judgment, sureball pa ako na maraming sasaya if I rest peacefully.
Are you guilty because of what happened? Oh come on, don't be guilty man, nakipag-ano na nga ulit ako sa'yo diba? That's okay with me. Nakalimutan ko na nga paano tayo nag-away. Kaya no need to make bawi, saka di ako sanay na may babawi sakin in a good way after hurting me. I don't know why, pero dahil sa sinabi niyang gusto niya bumawi sa akin, kaya ako nandito, napahaba ang sinabi ko na parang nagrarants ako sa kanya. Naku naman Emma, syangga ka talaga. Umuwi na tayo, okay lang sa akin yung nangyari, saka may kasalanan naman din ako, bakit mo nasabi yun? I pissed you, that's why, so quits lang tayo. Marami din akong trabaho para magpahinga sa gantong lugar Jason. I don't want to owe anything to someone, masama man o mabuti, ayoko ng utang na loob sa iba. So you stay here as long as I say. And for your information, I don't feel guilty at all telling you those words. Because it looks like you always let others to judge you, the way they believe about you, why don't you depend for yourself, nakangising niyang sabi. So you're telling me, I deserve that judgments, because I never depend myself from them. You're telling me you owe something to me cause you told me those hurtful words, that you even called me pakawalang babae, because I give myself to you. Hindi ko na napigil ang sarili ko, dahil nainis ako sa mga nasabi niya, na akala niya kilala niya ako ng sobra, para husgahan niya rin ako ng paunti-unti base sa mga salita niya. Wala akong sinabing ganyan. Seryosong sabi niya na may masamang tingin sa akin, hindi ko na maalaya na halos magkalapit na naman pala kami ng katawan, at parehong nagsusukatan ng tingin. Noon hinuhusgahan mo rin ako base pa lang sa unang pagkikita nating dalawa. Nag-iinit na ang sulok ng mga mata ko, pero sinisikap kong tapangan ang sarili ko sa harap niya. Nakuha niya ako, pero hindi ibig sabihin nun pwede niya akong husgahan na lang basta. Bakit totoo ba? Nakangisi niya pang sabi, dahil para magalit ako ng husto. Hindi ko na napigil ang sarili ko na samplein siya, kaya binigyan ko na ng isa dahil sobra na talaga siya. Oo, binigay ko yung sarili ko sa'yo sa maling paraan. Pumayag ako na gamitin mo pagkailangan mo ng paglalabasan ng kati ng katawan mo. Pero hindi nangangahulugan na pakawalang babae ako, at meron kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. You don't know me mister, pero salamat pa rin, salamat sa mga judgment mo, sobrang nakakataba ng puso. Iuwi mo ako sa kung saan mo ako kinuha, pero kung ayaw mo mapipilitan akong gumawa ng paraan mag-isa, hindi ko ata kayang kasama ang tulad mo. Sabi ko sabay akyat sa kwartong tutuluyan ko, at padabog na senarya ang pinto. I guess eto talaga ang buhay ko, ang mahusgahan ng paulit-ulit kahit wala naman akong maling ginawa sa buhay ko, o maging sa buhay ni numan.